Maliban sa 300 toneladang isda na namatay nitong nakaraang linggo, patuloy pa rin ang paghango ng libo-libong isda na namatay sa Talisay, Batangas, sa Taal Lake. Ayon pa nga sa mga caretaker ng mga fish cage, ibebenta pa raw nila ang mga double dead na isda. Mula sa Batangas, may news to go si Rauna Crisostomo live. Rauna. Hawi toneladang isda na ang nangamatay dito sa Taal Lake mula nung nakaraang linggo at hanggang ngayong umaga, wala pa rin tigil ang paghango ng mga nangamatay na isda sa mga fish cages sa Lawa. Sa isang fish cage na napuntahan natin, 20,000 isda raw ang namatay kaninang alas 4 ng madaling araw lang. Minamadali nila itong hanguin dahil sa fish cage at walang pakundangang sinabi sa atin ng mga caretaker na ibebenta pa raw ang mga ito sa palengke. Sayang naman daw kasi kung di mapakinabangan, lalo't di patuluyang maputla ang hasang ng isda. Kailangan lang daw nila itong lagyan ng yelo para di lumambot at tuluyang masayang ang mga isda. Ang bentahan ng mga double dead na isda nasa 30 piso kada kilo, mababa na sa bentahang 80 pesos kada kilo. Marami na rin ang mga isda na ang naghihingalo sa mga fish cage, kaya ang ibang mangingisda, bago pa tuluyang mamatay ang mga bangus na harvest na nila ito. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Talisay, mahigpit nilang ipinagbabawal na maibenta ang mga isdang nagsilutangan na. Pero wala naman tayong nakitang nag-iikot na otoridad para pagbawalan o harangin ng mga nagbebenta ng mga isda. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nangamatay ang isda dahil sa pagpapalit ng klima na nagdulot ng pagnipis ng oxygen sa lawa. Pinsan na rin itong nangyari sa Talisay noong isang taon. Ayon naman sa PHIVOLCS, di rin inaalis ang posibilidad na may kinalaman ng aktibidad ng Bulkang Taal sa nangyaring fish kill. Kahapon lang nakapagtala ng mahigit 100 volcanic earthquake sa Taal Volcano na nasa alert level 2 pa rin. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Talisay, Batangas. Rauna Crisostomo, GMA News. Rauna, pwede magtanong lang. Yes, Howie. Yeah. So yung mga isda na nasa fish kill, puro bangus lang ba yan o may mga ibang klase? Hawi, yung mga naikutan natin dito sa Lawa ng Taal, puro mga bangus yung nakita natin. Pero sa isang bayan, sa Laurel, meron rin silang mga isang nangamatayan doon. Mga tilapia naman yung kanilang mga produkto roon, Hawi. Nung isang linggo, binalita mo na may maaring nagkaroon ng pagtapon ng dumi galing sa mga piggeries dyan sa Batangas, no? sa Lawa, na naging sanhi ng fish kill nung isang linggo. Ano kaya ang sanhi dito sa pinakabagong fish kill na to? Hawi, nung nakaraang linggo, yung naibalita nating fish kill, kakaunting isda lamang yung nakita natin. At ito yung mga maliliit pang isda. At ang case naman doon sa Balete, Batangas na yon, yung isang ilog kung saan nagmi-meet siya sa Lawa ng Taal, doon lamang nakita yung mga isdang nangamatay. Kaya ang ayon naman dun sa resulta ng pag-aaral ng Bureau of Fisheries doon sa Balete, Batangas, may nakita silang mataas na level ng ammonia at nitrite. Ibig sabihin, itong mga chemicals na ito ay pinuproduce ito ng mga namatay ng mga hayop. So, ito nga, nagkaroon ng theory yung mga nandoon sa mga otoridad na may kinalaman dito yung mga piggeries doon sa Balete, Batangas o nasa lugar na sa itaas ng Balete, Batangas. Pero itong nangyari dito sa Lawa ng Taal, sa Talisay, sa Laurel, ang sabi ng Bureau of Fisheries, ito na yung pagpapalit nga ng klima dahil kung matatandaan, nangyayari ito tuwing mga tag-ulan, may nangyayaring pagbabago ng klima. Kaya yung klima dito sa loob ng Taal Lake, ang tubig sa Taal Lake, nagbabago rin na hindi nakakayanan ng mga isda. Meron pang isang angulo, no? Dahil nga aktibo itong Bulkang Taal ngayon at kagabi lamang ay nakapag-produce siya nakapagtala ng 115 volcanic earthquakes. Ayon sa PHIVOLCS, hindi nila agad-agad na kinokonekta itong nangyaring volcanic activity sa fish kill dahil nang nakaraang linggo pa raw nangyayari itong fish kill. Pero ayaw nilang alisin yung posibilidad na may kinalaman pa rin yung Bulkang Taal. Howie? Okay, maraming salamat, Rauna Crisostomo. Kaugnay nga po ng walang pakundangang plano ng ilang fisheries na ibenta pa rin ang mga isdang nangamatay sa Batangas, makakausap natin si Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Good morning po, Dr. Tayag. Welcome to News to Go. Good morning, Howie. Good morning, Marie. Yeah.
At Dr. Tayag, delikado ba kung sakaling makakain ng publiko ng double dead na isda? Unang-una muna, sinususugan namin yung warning ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources, not fit for human consumption ng anumang isda na kasama dyan sa fish kill. Hindi po dapat kainin po. Okay. May payo po ba kayo sa publiko hinggil dito? Paano kaya nilang mag-ingat po kayo. malalaman kung double dead nga yung isdang naka-display sa mga palengke? Unang-una, nabalitaan na namin na may amoy na yan. So, yung iba pong mga ngalakal gagawa ng diskarte, hugasan nilang mabuti yan, baka kulayan pa ho yung hasang para nang sa ganun magmukhang preska ho yan. At kuminsan naglalagay sila ng pabango para bumango yan. Dapat po marunong tumingin ng bilasang isda yung mga mamimili sapagkat makakasama po yan sa tiyan at maaari po kayong madala sa ospital. Yung babala pong ito ay dapat seryosohin po natin. Nalulungkot kami sa nangyari, subalit mas nakakalungkot po kung may magkakasakit po sa pagkain ng mga isdang kasama dyan sa fish kill. Dr. Tayag, nag-umpisa na po yung rainy season. Meron na ba nagre-report ng pag-uumpisa ng incidents ng dengue? Mataas Hawi, yung dengue natin as of May 7, nasa 22,903 na yung cases natin, 141 namatay. Mataas po dito sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at Ilocos. At tama-tama, natanong mo yan, sapagkat ang buong buwan ng Hunyo ay Dengue Awareness Month. Kailangan paalala sa mga tao na, lalo na yung mga nag-lilinis sa eskwelahan, hanapin nyo yung pinamumugaran po ng damok. Sapagkat anumang bagay po na may naipunang tubig ay paari pong paglagakan ng itlog at kung may virus po yung damok na yon. Pag kumagat po sa atin at naging damok yan, talaga pong mahahawa po tayo. Maraming salamat, Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Salamat, Javi.